Nung isang araw nga ay nagkikrave ako ng mga street foods kaya nagpunta ako ng palengke at eto nga yung nakita ko, wala ng tinda. Mabuti na nga lang at dito pala sa bandang gilid ay meron pang mga ilang balot nitong isaw kaya bumili na ako ng isang balot. So 1 kilo nga pala ang katumbas niyan at kakoy napakasarap din niyang gawing crispy isaw. Isaw nga pala ng manok to at 100 pesos nga yung pagkakabili ko rito at pagkarating ko nga sa bahay ay agad ko rin itong nilinis dahil crave na talaga ako sa mga ganitong klase ng pagkain. At eto nga palang isaw ng manok, eto rin yung dati naming binibili ni Daddy lagi kasi nagtitinda pa kami noon ng barbecue. Madali lang din naman linisin itong mga isaw na to kasi yung ganitong klase ng isaw na nabibili dito sa amin sa palengke ay malinis na siya at wala na siya yung mga tae-tae, wala na siya noon. So yung pinakatinatanggal ko na lang dito ay itong mga madidilaw, so yan yung medyo mapait-pait. At kapag ang ganitong klaseng luto nga pala sa isaw ay hindi na to binabaliktad kasi hindi maganda to kapag babaliktarin mo tapos lulutuin mo siya ng pang barbecue o di kaya naman ay pang crispy isaw. Dati kasi nung nagtitinda pa kami ng barbecue, nasubukan namin na baliktarin tong isaw ng manok at hindi talaga maganda yung kinalabasan niya, para na lang siyang naging balat. Sobrang nipis na lang niya at hindi siya magandang kainin, parang nag-rubberize. Nung matanggal ko na nga yung pinakalaman niya sa loob ay hinugasan ko lang yan ng 3 beses pero hindi ko na nga ito nilama sa asin kasi tulad nga ng sabi ko kanina ay malinis na rin itong isaw na ganito sa amin at wala na nga siyang mga dumi o yung mga kinain niya, wala na yang ganon. At pagkatapos ko ang malinis ng maigi itong mga isaw ay nagsimula naman akong magpakulo ng tubig. So etong tubig nga pala na to, dito ko ilalagay yung mga isaw na nilinis ko kanina kaya tinimplahan ko lang to ng asin, paminta, laurel at saka itong ginisa mix. Tapos itong curry powder, ito naman yung magtatanggal ng lansa at magbibigay ng kakaibang lasa dito nga sa lulutuin kong crispy isaw. So ito talaga yung isang secret ingredients na ginagamit ko kahit na nga sa pagpiprito ng manok. Alam nyo, kapag nakatikim kayo ng mga kanto fried chicken, may matitikman kayo doon na parang curry pero mild na mild lang, hindi mo masyadong mahahalata. Pero ito yung ginagamit nila doon sa breading nila at saka doon sa marinade nila ay naglalagay sila ng curry powder. At sa nakita nyo nga kanina ay inantay ko lang kumulo itong tubig at saka ko nilagay itong mga isaw. So binlunch ko lang yan at hindi ko siya pinakuluan kasi hindi magandang ma-overcook itong mga isaw kasi magiging rubbery siya. At kapag naging rubbery siya o parang goma na siyang kainin ay hindi na maganda yun kasi titigas. At nung mahango ko na nga itong mga isaw sa kumukulong tubig ay dinrain ko lang yan o inilagay ko sa strainer para tumulo yung mga excess na tubig niya at saka ako naman yan sinimulan na tuhugin. So ito nga palang ginawa ko bago ko to tinuhog ay syempre pinalamig ko muna kasi hindi natin yan mahahawakan kapag sobrang init. At ito nga palang proseso ng pagpe-prepare nitong isaw ay pwede nyo tong gawin kapag magluluto kayo ng barbecue. Lagyan nyo na lang ng food color para medyo maganda yung kulay. At dahil nga crispy isaw to o fried isaw ay nagprepare ako dyan ng breading at gumamit ako ng harina at saka itong crispy fry. Naglagay na rin ako dyan ng paminta at saka ng konting asin at naglagay ako ulit nitong curry powder. At uulitin ko ulit na sa paglalagay ng curry powder ay tatansyahin lang natin at wag nating sosobrahan kasi hindi na magiging maganda yung lasa nito kapag sobra naman sa curry. Hinalo ko nga lang maigi yung ginawa kong breading at pagkatapos ay hinati ko yan sa dalawa. Ito ang isang ginagawa ko ay nilagyan ko ng tubig kasi ito yung sikreto sa pagpapalutong at pagpapakrispy palalo nung ating mga piniprito. At ganito dapat yung kalalabasan ng ating wet breading, so malabnaw talaga dapat yan. At pagkatapos nga ng lahat-lahat ng yan ay syempre magpapainit na rin ako ng mantika dito sa aking kaserola at magsisimula na rin akong magprito. At alam ko na medyo matrabaho talaga itong ginagawa ko pero alam nyo, napakasarap talaga. At etong ganitong recipe ay pwede mo tong pagkakitaan kasi magkano lang naman yung nagastos ko dito, parang hindi pa ako umabot ng 200 pesos. Tapos nakagawa ako dito ng 30 pieces, so kung ibebenta mo to ng 10 pesos to 12 pesos, magkano rin yung tubo mo, 'di ba? Makakakalahati ka rin. Pwede na 'yun. Pambili mo na 'yun ng bigas. At kung ayaw mo naman magtinda ng ganito at gusto mo lang naman siyang kainin, papakin o di kaya naman ay pampulutan, ay naku, simulan mo nang gumawa ngayon at i-try mo tong recipe na to kasi hindi talaga ako mapapahiya at napakasarap niya talaga, promise. At makakasigurado ka pa na malinis kasi syempre ikaw yung gumawa at makakatipid ka pa, 'di ba? Kasi nga magkano lang naman yung magagastos dito. At yung ganitong klaseng breading naman na ginawa ko ay pwede mo tong magamit sa mga fried pork chops, fried chicken o kahit na nga yung pritong atay na nakikita rin natin na binibenta sa mga street foods. At eto na nga lahat yung mga nagawa kong crispy isaw at sabi ko nga sa'yo, itry mo na tong recipe na to dahil magagamot nito ang lahat ng cravings mo.